Flood control case dismissed. Quezon City Court dismissed a 1 billion civil case against former House Speaker Martin Romualdez, Bicol Party List, Zaldico, Quezon City Representative Patrick Michael Vargas, and other respondents over alleged anomalous flood control project after the plaintiffs failed to pay the required filing fees. The court ruled that it did not acquire jurisdiction over the case due to the non-payment, leading to its dismissal. O yan po mga bossing. Ipinaalam at pinakita lang namin po sa inyo yan mga kababayan. Ngayon po, alisin na natin ito. Dumako muna tayo doon po sa nangyari, no? Dumako muna tayo doon sa, ano ba tawag nila doon, sa White Ribbon. Kasi po, etong mga DDS, mga bossing, eto pong mga DDS, nagpupumilit po sila na makapasok, nagpupumilit po sila na makaakyat ng entablado, etong sila Mike Defensor, etong sila Baligod, at etong 18 Marites. Eh di po ba nasabi na mga kababayan na walang kulay doon? Alam naman po natin kung anong kulay etong merong mga ito. Yung sila Mike Defensor, yung 18 Marites, sila Baligod, etong si Ilong Ranger na tinatawag ng ibang mga nambabas sa kanya. Pakitingin, panoorin nyo po ito mga kababayan. Talagang nagpupumilit. Tsaka gawain na po nila ito ha. Pumunta doon sa mga rally ng iba at pagkatapos ay sasabihin rally nila yon. Ito po. Okay, Teddy Casino at mga kasama niya doon, imbitahan niya si Mike Defensor na magsalita sa taas. Yan. Di ba? Siga. Bakit? Magtatanong lang tayo, bakit hindi kaya sila bumuo nung kanilang sariling rally? No? Mga DDS, hikayatin, imbitahan na pumunta doon sa kanilang parally. Or siguro po, dahil wala nang nakikinig at wala nang umaattend doon sa kanilang mga parally ho, mga kababayan. Kaya ang ginagawa nito, yung tipo bang over the bakod. Over the bakod tayo doon. Tapos sabihin natin, rally natin o parally natin iyon. Di ba? Kasi ultimo po, kalahati na lang nung covered court. Hindi pa humapuno, mga kababayan. Kaya ang ginagawa nila, over the bakod, makisali tayo doon. Tuloy. Imbitahan niya yung mga 18 Marines na tumayo sa taas dahil sila yung mga nasa forefront ng paglaban sa korupsyon dito sa Anak ng putik naman. Hindi na nagsawa sa 18 Marines, sa 18 Marites. Yan na naman. Tapos ano gagawin po nila? Tatayo sa likod ni Baligod. Magsasalita si Baligod. Sila nakatayo lang. 18 Marines kayo ng 18 Marines. Hindi naman nagsasalita yung mga kulokoy na yan eh. Panay lang, kumbaga, pahapyaw-hapyaw lang eh. Kapag pinapunta doon sa Senate Blue Ribbon Committee, mga bossing, nagsasalita po ba? Hindi. Diba? At ang dami pa nilang dahilan ngayon, mga kababayan. Inimbitahan ni Erwin Tulfo doon sa kanyang Senate Blue Ribbon Committee. Ang sabi, pupunta daw sila kapag nag-inhibit itong si Senator Erwin Tulfo. No, ayun, sinagot sila. Sabi, opo, handa po akong mag-inhibit, no? Para lang po matuloy itong hearing at dumalo yung 18 Marites. Ano po ang ginawa nila? Biglang pinakitaan tayo ng picture ni Kiko Pangilinan naman. Kasi natunugan nila kay Erwin Tulfo, narinig nila kay Erwin Tulfo na kapag si Erwin Tulfo ay nag-inhibit kay Francis Kiko Pangilinan, ipapasa yung pag-lead po doon sa saan ba to? Sa Blue Ribbon Committee. Di ba mga kababayan? Kaya ang diskarte nitong mga ito, mga bossing chief amo sir, lahat po ng hahadlang sa kanila, lahat po ng hindi sumasang-ayon sa kanila, may maleta. Ganyan ang style nila. Kaso wala naman, tiklop naman po mga kababayan eh. Tiklop po, kagaya niya, kay Laciaro Cuneta. Tiklop. Di ba? Biglang, hindi naman po kasama. Biglang ganun na. Walang paninindigan, no, mga bossing. At ang maniniwala lang po dito, mga kababayan, sa mga ganito, ay mga DDS lang po. DDS na hardcore na mga utu-utuho, mga kababayan. Di ba?
Oh, Pilipinas. Ngayon po, welcome na welcome po ang ginawa ng White Ribbon Movement ngayon, ng White Ribbon Rally, na pinag-iisa niya lahat ng mga taong tumatawag sa korupsyon. At oh, pero kayo, para sa mga Duterte lang naman kayo eh. Para isalba lang naman eh. 'Di ba ang mga Duterte? Yun lang po ang pakay nitong mga ito. Sabi ni Dot Pintura, ay may nakapasok na pusit na itim ang tinta. Hayaan nyo lang siya dyan. Ano? Okay lang yan. Pampadami ng views natin yan. Oh. kami yung sinabi nila na dapat ito ay walang kulay at dapat ito ay hindi partisan. Kami po ay handa dito na hindi magsalita ng Duterte. Handa rin kaming hindi magsalita ng anti-Marcos. Oh. Ano sasabihin nyo dyan? Eh sa araw-araw na napapanood po natin mga kababayan, lalo na si Abing Sulit ng California, USA, ang napapanood lang at sinasabi ninyo dyan, puro anti-Marcos at puro pro-Duterte. Mga kasinungalingan. Para lang maipagtanggol yung mga Duterte. Di ba? Yun yung lagi nating naririnig sa kanila. Handa rin kami magsalita na hindi anti-dilaw, hindi anti-left, kahit ano. Basta sasabihin lang namin, itigil na ang korupsyon. As a matter of fact, Yun naman pala eh. Yun naman din po pala ang sasabihin nila mga kababayan. Itigil na ang korupsyon. Bakit kinakailangan pa umakyat sa entablado nung ibang parali? O bakit hindi na lang sila sumigaw diyan sa kinatatayuan nila? Para saan pa yung pag-akyat? Di ba, Joker Tena? Pinipili nila, paakyatin si Mike Defensor, paakyatin si Baligod, paakyatin yung 18 Marites. Para sisigaw lang daw, itigil yung korupsyon. Di dyan na lang sa kinatitirikan ninyo, dyan na lang sa kinatatayuan ninyo, wala pang away. Di ba? Kasi ang style po nitong mga to, mga kababayan, is makaakyat sila sa entablado, tapos pipicturean yung mga dumalo doon, yung mga pumunta, sasabihin, kaanib nila, kasama nila, ganito kadami ang pumupunta doon sa maisog nila. Ganyan ang gusto nilang mangyari. Di ba? nagpapatuloy nga yung ginagawa nilang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Okay, fine, di magpatuloy kayo doon sa Senate. Basta anti-corruption, go ahead! Pero ipagpatuloy nyo rin! Yung mga ginagawa nating iba para totally mawala na ang korupsyon. Nabaliw na puto yan. Nasiraan na ng ulo. Kala ko simula umpisa hanggang dulo, okay. Biglang, ganun pa din pala. Biglang napapasigaw, biglang nasisiraan ng ulo. Sabi ni Joker Tena, paakyatin yung assorted statement na 18 tanod. Totoo ho, di ba? Minsan hindi nga assorted, halo-halo na ano ba magandang dyan? Yung pambasurero nga naman talaga. Kaya naman pala, ang tawag sa kanila ay mga basurero. Dahil basura po yung mga pinagsasasabi nila. Di ba? Sabi ni Sir Rasani Reyes, Gina G. Lagi naman ganyan yan eh. Ngayon na mga kababayan, nabanggit nabanggit nitong si Ilo Ranger, yung patungkol po doon sa impeachment.